Hello guys, Kaps at mga kababayan natin na patuloy na sumusubaybay dito sa Nobs Vlogs. Ito naman tayo sa part 2 ng ating ginagawang pagtalakay, reaction doon sa video ni Epifanio Labrador tungkol doon sa kanyang paninira sa kapatid na Felix Y. Manalo. So shoutout sa lahat ng mga kapatid. So ingat po tayong lahat at salamat sa inyong suporta. Enjoy watching na lang sa mga upload kong video. Thank you po. Panoorin natin. Dumako na po tayo sa pinakasentro. Pinakasentro ng ating pag-uusapan ngayon. Nung isang araw, habang ako po ay nanonood ng aking yung mga nasa YouTube, Facebook, habang ako ay nag-i-scroll, meron akong nakita at nabasa. No? Nung nabasa ko yun at napanood ko, pumasok sa isip ko, sabi ko, kaya pala magkasundo ang KOGC at ang INC dahil pareho pala ang estilo nito. Ayan, Epifanio Labrador ha. Sabi mo, nag-scroll ka sa YouTube, sa Facebook, may nabasa ka, doon sa napanood mo, biglang may pumasok sa isip mo. May isip ka ba? Paano mapasukan ng maganda yung utak mo kasi may tae? Tingnan mo kung ano sasabihin mo ha, kung ano yung pumasok sa isip mo. Ha, tingnan natin. Kasi yung nabasa mo, napanood mo, may pumasok agad sa isip mo, ayan, magko-comment ka kagad, no? Hindi mo muna inalam kung yung pumasok sa isip mo o yung nabasa mo kaya ay totoo o kaya fake news. So, gagamitin mo kagad, paninira. Tingnan natin, diretso natin yung kabugukan mo. Pareho pala itong sindikato. 'Di ba? Pareho palang sindikato 'to. At pareho din ang ginawa ng leader, yung pinakapuno 'di ba? Yung pinakapuno ng KOGC si Kibuloy. Anong ginawa ni Kibuloy? Nanggahasa. 'Di ba? Nanggahasa ng mga kababaihan. Kaya nga ayan. Yan yung pumasok ka agad sa isip mo na may tae, no? Bumuo ka kagad ng kwento. May kwento ka na kagad, di ba? Ganun mag-isip yung tao ng utak may tae. Pakinggan natin yung kwento mo. Okay. Magaling ka mag-imbento Sige. ayun, nandoon siya ngayon sa kulungan. 'Di ba? Dahil hinayaan ng Diyos na managot na siya dahil matagal na panahon na siyang namayagpag sa kanyang kasamaan, sa kanyang kahayupan, sa kanyang katarantaduhan, sa kanyang kademonyuhan. Yan. Yan yung talagang sinasabi ng taong, sabi ko nga, yung isip. Wala talagang isip. Basta kontaminado sa tayo yung isip, ganyan talaga. Yan. Meron ka ng pinaparatangan. Sino yun? Si Kibuloy. Tapos, gumagamit ka na ng pangalan ng Diyos. Tapos, pag ipagmumura mo, ayan dadaanin mo doon sa pangalan ng makapangyarihan. Pagkatapos, ayan may lalabas na bad word sa bunganga mo. So, ganyan ka. Ganyan ka, wala kang kaisip-isip, Di ka nag-iisip ng mga sinasabi mo. Tuloy pa natin yung kahibangan mo. Ngayon, ano ba ibig sabihin ko? Meron po akong napanood na ito pa lang si Felix Manalo. Ay rapist pala to. Diba? Ayan. May napanood ka. Rapist. Rapist si Felix Manalo. Hindi. So, ano ngayon ang conclude mo ngayon dyan? Totoo ba yan? Baka gagawin mo na lang, totoo yan. Lagyan mo ng kwento. Pakinggan natin yung kwento mo. Okay, alam ko naman ang direction mo Alam na namin yan. Sige, tuloy natin. At mamaya, papangka kita. Aga naman. No? Rapist pala. At kung hindi ako nagkakamali,
isang babae ang ni-rape nito. Maliban pa dun sa iba. May isa siyang babae na ini-rape na membro niya na nung nagreklamo, itiniwalag. Ano sabi mo? Kung di ka nagkakamali, kung di ako nagkakamali, ang nirip nito, isang babae. Meron bang rip na, na hindi babae? Kulukot tong tao na to mag-istorya ba, no? Kasi gusto niya kasi pagandahin yung, niya ba, yung kwento niya. Kaya dinadagdagan niya lang adlib. So, sa adlib niya, nagmumukha siyang tanga. Okay. Tapos, ano yung sabi mo? Tuloy nga natin. Sige, tuloy na natin yung sinasabi mo. Okay. Nung dinimanda, itiniwalag. Kung di ako nagkakamali, yung pangalan ng babaeng ito, kung di ako nagkakamali, mga minamahal ko, yung apelyido nito, para kung di ako nagkakamali, Trillanes eh. Ewan ko lang kung kamag-anak ito ni Senador Trillanes. Loko magkwento tong taon to. Ano sabi mo? Nung dinimanda ito, tiniwalag. Nung dinimanda, tiniwalag. Mamaya ako magkukwento sa iyo niyan. Kasi hindi mo alam yan eh. Hindi ka marunong gumawa ng istorya. No? Palpak. Palpak. Ayan. Tawag yan. Binanggit mo na naman si Antonio Trillanes, no? Idol mo yan eh. Alam mo, idol mo yan. Yan. Kaya nabanggit mo sa dyan, sa vlog mo. Okay. Sige. Magsama-sama kayo dyan. Nangamo mong mga kulukoy. Fight. Siya po si Rosita Trillanes. Diba? Nung ni-rape niya ito, nito ni Felix Manalo, tiniwalag. Para lang sabihin na kaya siya kinasuhan, kaya siya inanuhan ng rape dahil tiniwalag. Yun ang ginagawa nilang excuse. Mga minamahal kong mga kababayan. Yun ang ginagawa nilang excuse, yung ano na yun. 'Di ba? So, nung ni-rape niya, tiniwalag. Nanonood ka lang, di mo pa naintindihan yung pinapanood mo, no? Sabi mo pinanood mo sa YouTube. Ano ka ba naman, no? Fake news na nga yung pinanood mo. Yung sasabihin mo ngayon pa, yung gagawin pang kwento, fake news pa uli. Dalawang fake news na. Oo, bagay, hindi na tayong tataka sa style mo. Wala ka namang sinabing totoo eh. Puro kasinungalingan eh. Tuloy. Kung di rin ako nagkakamali, may nauna na pala sa akin na na-expose ito. Si Father Richmond. Kung di ako nagkakamali. Na kaya pinatay ng Iglesia ni Manalo itong pari na to. Dahil itong pari na to ang naglantad. Tandaan niyo, pinapatay ng Iglesia ni Manalo o nito ni Eduardo Manalo yung paring ito na si Father Richmond dahil isiniwalat niya yung panggagahasa ng pinaka-founder ng Iglesia ni Manalo. Yan. Naghanap ka na ng kakampi mong pare, no? Yung kinwento kasi ng pare, fake news din. Kinuha niya lang din doon sa napanood niya at nabasa niya. Pareho kayo, dalawa. Hindi magaling na, debatista yung pare na sinasabi mo na yan. Wala pang nanalong debate, no? Sa Iglesia ni Cristo. Simula noong nagsimula ang Iglesia hanggang sa ngayon. Yung sinabi mong pare na pinatay, pinatayan ng Diyos. Yan. Dahil sa kaka-fake news niya. Alamin mo kung paano siya namatay, ha? Kasi yung sinasabi mong ganyan, napakahilig mo siya sa mga ganyang istorya, no? Yung kwento mo, ikot-ikot mo, bigla mong ibibintang doon sa mga tao, yung mga tumatakbo sa isipan mo, o di kaya yung mga narinig mo, yung mga nasagap mong mga balita. Hindi mo na binabalidate kung totoo or hindi. Kasi nga, gusto mo lang manira. Tuloy tayo. Tuloy tayo sa kaibangan mo. Ngayon,
panoorin po natin. No, ito po yung video eh. Ewan ko napanood na ninyo to, pero ako pinanood ko kasi to eh. No? Ito't panoorin muna po natin mga minamahal ko mga kababayan. Napanood na yan ng maraming tao noon pa kasi lumang-luma na yung video mo na yan. Lipas na ba? Lipas na. Wala nang epekto. Kumbaga, wala nang, ano yan? Wala nang asim yan. Di ba? Ikaw lang hindi nakapanood yan eh. Ngayon mo lang napanood yan. Kaya yan, gagawan mo siya ng kwento. Kaya yung makikinig sa'yo, alam nila kung ano yan. Yang sasabihin mo, wa-effect na yan. Di ba? Ganon yan siya. Ganon kakalit. Pinanganak ka kasi kahapon. Kukuha-kuha ka ng mga referensya mo, yung batayan mo, paninira mo, yung mga kwento na wala nang bisa, no? Tapos na yan. Sige, panoorin mo para may paliwanag ko sa'yo. Okay. Father, gusto ko lang pong malinawan. Ano po ba yung kaso ng rape ni Felix Manalo? At bakit po siya ang kinasuhan ng rape? Hindi siya nakulong. Pakipaliwanag po. Actually po, sandali lang po ha. Sandali lang po. Iglesia ni Google. Ha? Hindi, kilala ko yung nagtanong. Kapanalig yan eh. Ayan. Yung pare mo na idol mo, na gusto mong kampihan ka, no? Gawin mong batayan mo para meron kang ipanira, no? Nagalungkat kay Google. Doon siya kukuha ng sagot niya doon sa Google. Tapos di mo alam? Di mo na intindihan yung pinapanood mo? Na scripted yan? Yung nagtanong, kakampi niya, di ba? Kapanalig yan, sabi niya, di ba? So, ang tanong niya, yung tungkol doon, kay Felix Manalo, kung ano daw. Ibig sabihin dyan, sa programa nila na yan, meron silang palilitawin na si Felix Manalo, rapist, ganito, may kaso, di ba? Parang ikaw, no? Yan ang idol mo eh. Parang ikaw, ganyan ang style mo eh, no? Para may panira, kukunin yung mga negatibong komento ng mga tao. Maghahanap sa Google ng mga batayan yung masama para doon. Pero mayroong nakasulat doon sa Google na sagot naman doon para patunayan na hindi guilty, no? Na hindi totoo, hindi nyo nakukunin ninyo. Siyempre, hanapin ninyo yung makakasira. Kasi utak niyo ganyan. Utak kasi ng Diablo yan. No? Naghahanap ng gulo. No? Naghahanap ng ikakasira ng mga tao. Ayan. Alam na natin. No? Ang Diablo kasi, pinanganak ng Diablo, walang gagawing mabuti. Tama? Sige, pakinggan natin yung pari mo. No? Na idol mo. Sige. Ito po, ang nagkaso po ng rape kay Felix Manalo ay si Rosita Trillanes. Pero alam niyo po, ano yung kaso na yon? Iglesia ni Google, Rosita Trillanes, Felix Manalo rape, ganon. I-type niyo mamaya, no? Hindi ko na, ano. Ang nagkaso po niyan, si Rosita Trillanes ay kanyang miyembro. At sabi po, ni-rape siya, nakarating po sa husgado, at sinabi po ng huwes na si... Tingnan mo, yung idol mong pare, na batayan mo, nagbalita siya, ang sinagot niya doon sa may nagtanong sa kanya, mali, fake news. Sinabi niya, si Rosita Trillanes daw, nag-file ng kaso. Aba, i-search niyo uli sa Google. Nag-Google na nga kayong dalawa. Hindi niyo pa alam yan. Di ba? Sabi niya, search daw sa Google. Search mo ba sa Google kung sino yung nag-file ng kaso? Di ba? May salaysay lang doon. Yung salaysay ni Rosita Trillanes, yun, nakapost doon sa may Google. No? Pero ang nagsampa ng kaso doon, hindi si Rosita. Si
sa Felix Manalo ang nagsampa ng kaso. O, ganun. No? Taka ka kung bakit si Ka Felix Manalo ang nagsampa. Mamaya, ipapaliwanag ko sa'yo. Baliktad yung ginawa niya, no? Layunin nyo lang na manira, no? Kaya, mali-mali pa. O, di ba? Kaya bumabalik sa inyo. Di ba? Ganun yan. Naging binto lang kayo ng paninira. Mali pa. Kayo pa mismo nasisira. Ganyan eh. Pag yung Diablo, walang magawang mabuti yan. O, walang resultang mabuti. Tuloy mo lang. Bakit di siya nakulong? Bakit di siya nakulong? Showbiz na yan. Hindi po, totoo po yun. Hindi siya nakulong. Pero sinabihan siya ng judge, pinakamababang moral, immoral, si Felix Manalo. Ngayon po, yung tanong na bakit di siya nakulong, yung pong mga anak nyo, may Google, tingnan nyo lang po sa Google kung ba't di siya nakulong. At makikita nyo dahilan. Dahil masyado silang malakas at may sindikato na sila noon nung panahon pa lang na yun. Diyan ka pala talaga kumuha ng ng tawag diyan yung abilidad mo, no? Ginaya mo pala yung pari na yan sa kanyang abilidad. Tingnan mo Tinanong niya kung ba't hindi nakulong. Oh, ba't di nakulong si Ka Felix Manalo? Oh, may Google siya doon na hawakan, no? Pero sabi niya, sige, i-search ninyo. I-search ninyo kung ba't di siya nagulong. May mga anak kayo, i-search ninyo kung sa Google. Kasi walang sagot doon sa Google kung bakit hindi siya nakulong. Diba? Ngayon, nag-conclude ka agad siya na kasi daw sa panahon noon, malakas na, ma-impluensya na. Paano magiging ma-impluensya ang Iglesia ni Cristo noong panahon pa ni Ka Felix? Samantalang 87%, no? Ang Katoliko, ang lakas ng Katoliko kontra sa Iglesia ni Cristo ilang percent lang. Kung mag-87, o di nasa mga 20 lang, no? 22. Tapos sasabihin niyo ganung kaso, rape, kung ano nang binintang ninyo diyan, no? Mga pagpatay pa. Pero bakit di nakulong? Kasi nga, puro fake news yon, no? Sabihin nyo, may influensya. Anong influensya ng Ka Felix nun, no? Daming ang bumabatikos, kumakaaway nga sa kanya eh. Yan ang mga hindi ninyo alam ng mga bagay, no? Na kung ikukwento ninyo sa ibang tao ngayon, no? Kukuha kayo ng mga batayan niyo sa Google, tapos ikukwento nyo dito ngayon sa mga tao na nakikinig sa inyo. So, inuuto nyo sila. Niloloko nyo lang mga manonood nyo, mga viewers nyo. O, fake news ang babalita nyo sa kanila. Kasi nga, Diablo kayo, ikaw, manang-mana ka sa tatay mo na Diablo. O, ano? Ha? Anong say mo? Wala yung mga sinasabi mong mga paninira mo na yan tungkol sa Ka Felix Manalo. Los yan, no? Mga pass out na yan ng mga balita mo. Okay, tuloy pa natin. So yun mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, na-topic na po natin ito nung mga nakarang taon pa. Kaya ko lang po binabalik sa inyo, idudugtong ko lang po ito. Kasi hindi ko na-topic noon eh, kung ano talaga. Basta alam ko lang, dahil natalo yung Iglesia ni Manalo sa debate dito kay Father Richmond, kaya pinapatay nila si Father Richmond. Ayan, sinasabi ko sa iyo, no? Yung mga balita mo, yung kinukwento-kwento mo pa diyan, no? Sariling isip mo lang, no? Ayon lang sa nalalaman mo. Yung sabi mo, bago lang, no? Kasi ayon sa alam ko lang na si Father Richmond is natalo sila sa debate kay Father Richmond, kaya pinapatay nila. Yun ang alam mo lang, di ba? Tingnan mo yung alam mo. Kagunggungan. Sige, tuloy natin para makita yung lalong kagunggungan mo. Napakadelikado po talaga ng ating sitwasyon sapagkat binabangga na po natin dito yung mga malalaking sabihin na natin, malalaking uri ng mga salot sa ating lipunan, no? Malalaking uri na kung saan ginagamit yung kanilang kapangyarihan, puwersa, 'di ba? Pera para lamang matabunan ang kanilang mga kawalangian gamit yung kanila ding mga alam nyo na. Diba?
Pero ganun pa man, hindi po tayo natitinag. Kung kaya nilang tinagin ng lahat, ibahin nila si Epifanio Labrador. Ibahin nila sapagkat ito yung uri ng tao na hindi natatakot. Tinatakot ho tayo ng kaso. O lamunin niyo yung kaso nyo, kumaso kayo ng kumaso, pero mamamatay na lang kayo habang buhay, hindi nyo makikita si Epifanio Labrador. Diba? Kaya nga atat na atat sila eh. Sabi ko nga, kahit anong gawin ninyo, si Tebes nga, kinasuhan ako ng isang tambak eh. May nagawa ba? Wari! Kung mayroon man dapat kasuhan dito, kayo yun! Diba? Tayo dito, naglalahad lang. Pag naglahad tayo dito ng katotohanan, sasabihin nila, naninira tayo. Diba? Yan naman ang kanilang yan ang kanilang depensa. Pag binubulgar natin dito yung kawalangyaan nila, sasabihin naninira lang. Wala naman dapat sirain sa inyo dahil matagal na kayong sira. Tapos tatakutin tayo. Maliban na tatakutin ka, napapatayin ka, kakasuhan ka. Sa inyo na yung kaso nyo. Kung gusto nyo, kasuhan nyo ako, tas kayo magpakulong. Mas mamabutihin ko pa na lumalaban na hanggang mamatay kaysa makulong ako gamit yung kapangyarihan ng mga maimpluwensya dyan na dapat na sila dapat ang kinukulong, hindi yung mga mahihirap na tulad namin na nagsasalita lamang ng katotohanan para magising ang ating mga kababayan sa mga kawalangyaan at mga sekreto ninyong monkey business. Estilo na po ng mga mayayaman yan at mga maimpluwensya dito sa ating bansa na kapag sila ay binubulgar, sasabihin nila ganito ganyan, tatakutin ka pa. Diba? Tatakutin ka pa na condolence daw. Cut muna. Pangit yung video mo, no? Pangit, walang kabuluhan. Nag-play ka na lang ng video mo nung mga nakaraan mong video kasi tinatamad ka na magsalita, no? Wala ka nang masabi siguro no? Kaya reply mo na lang yung mga sinabi mo. So ngayon, tatanong ko sa iyo, napapanood mo yung video mo, 'di ba? Kasi ni-play mo Ngayon, obserbahan mo yung sarili mo diyan. Kung tama yung ginagawa mo, ano ang reaction mo, ano yung impression mo ba, no? Pag nagsasalita ka. Sarili mo yan kasi napapanood mo nilagay mo sa content mo in-upload mo nilagay mo dito sa content mo So anong napapansin mo sa sarili mo? Di ba mayabang? Di ba mayabang? Yabang ng dating, no? Kunwari matapang. Hindi ako natatakot, pero nagtatago. Ikaw natatakot pero tatago ka. Hinamon mo yung sabi mo, sino yun? Si Tebes, kinasuhan ka, walang nangyari. Anong walang nangyari? Nagtago ka. Pakita ka baya? Talaga matapang ka, ang galing-galing mong magsalita ng matapang ka, no, walang nangyari. Lamunin nyo yung kaso ninyo. Pag nasumpungan ka talaga, kaya tama lang na dyan ka na sa gubat kasama yung mga aso mo, no? Kasi aso ka rin di ba? Dyan lang kayo, dyan ka lang dapat. Di ka pwede dito sa syudad. Ganun. So, dyan ang mundo mo. Dyan ka na mamamatay. Kung di ka mahuli, dyan ka na mamamatay sa bundok. Di ba? Pag sipyat ka lang na gagala-gala dyan sa palengke o sa bayan, naku! Lingon ka ng lingon sa likod mo. No? Baka mamaya biglang may kumalabit sa'yo dyan. Baka bigla ka nalang sigaw o baka hiya! Ganun ka kagad, no? Karatista ka daw, no? Karatistang pulpul. Okay. So, ganyan. Tingnan mo, panurin mo yung na-play mo na video. Kaya kinat ko na lang kasi walang kwenta na yung mo. Pinapahaba mo lang yung context mo, no, dito sa vlog mo. Okay, tuloy natin. Wala ka na bang ibang sasabihin pa? Excited pa ako sana sa iba mo pang mga sasabihin paninira forward nga natin para makita natin kung meron pa. Boring kasi boring. Pero ang totoo pala, may mas malalim pa pala na dahilan. Kaya pala nila pinapatay si Father Richmond dahil nga doon sa inilahad niya na itong si
si Felix Manalo na pinaka-founder pala ng Iglesia ni Manalo ay mababa ang moralidad. Siya na yung pinaka-mababang moralidad, may moralidad sa mga religious leader. Oh, di mo alam kung anong kinamatay nung pare na idol mo, binibintang mo, na pinapatay ng Iglesia ni Cristo yon. Nako naman, namatay yun dahil sa kagunggungan niya, katulad mo ba? Yung ganyan katulad mo rin, no? Kumbaga, ikaw, mawawala ka rin sa mundo, halimbawa, ang pagbibintangan, Iglesia ni Cristo. Ganun lang yun. Yan, katulad sinasabi mo, no? Kung pinapatay yun, sabi ko nga sa'yo, ng Iglesia ni Cristo, bakit di kinasuhan ng Iglesia ni Cristo? Di ba? Sabi mo, may impluensya ang Iglesia ni Cristo noon. Panahon niya, 19, ano pa yan? Kailan ba yan? Si Richmond na yan siya. Di ba? Pari yan. Bakit di nagprotesta yung mga pari? Di ba? Bakit hindi inusig ng batas? Una-una sabi ko nga, yan yung pari na sabi mo, na pinapatay, may pamilya yan. May mga magulang yan, may nanay, tatay yan, may kamag-anak, may kapatid, may kaibigan. Di ba? Sabi mo nga, anong pinag-aralan niya, mataas, professional, di ba? Tapos, gano'n lang, mamatay ng walang balita, walang kaso. Hindi ako naniwala sa mga ganyan. Kwentong barbero kasi ang ganyan, no? Wala yung pinagbibintang nyo kasi sa Iglesia ni Cristo, na pagpatay dyan sa mga pare, kung sino-sino yung nasabi nyo, walang katotohanan yan. Kasi yan yung imbento lang, no, gawain ng dyablo. Sabi ko nga, no, ng demonyo. Gawain niya ng demonyo yung magbintang, pagbintangan mo yung tao na yan. Sabi ng dyablo sa sa utak mo ba, no? Ganito ang gawin mo, sirain mo yan siya. Tuwang-tuwa, pumapalakpak yung mga kasama mong mga dyablo. Di ba? Lalo na yung tatay mong dyablo. Ganun yan. Di mo napapansin yan, no? Kasi walang sumasaway sa'yo. Ngayon ako, nandito, pinapakita ko kung anong diferensya mo, no? Kasi sabi nga nila, takot daw sila sa'yo, eh. No? Takot daw sila sa'yo. Pinakitaan mo dun sa YouTube mo na mga karate. Ano yung club mo? Ano yun? Ewan ko yun, kupong-kupong, parang ano yun? Oxtoro, ano yun? Hindi ko masambil tayo, hindi sikat kasi yun. Hindi sikat na karate yun, no? Ako, di naman ako magaling sa karate, no? Ganyan lang, Ayan lang, Ganyan lang. Pero di ako nagyayabang ng ganyan. Duwag man ako na tao, hindi ako matapang. Tapang lang ako pag wala ako sa harapan ng mga tao. Pero pag nasa harapan ako ng mga ganyan ginagawa ko, tumatakbo ako. Di ko kayang makipaglaban ng harap-harapan dyan, tatakbo talaga ako. Duraan ko na lang sila, tapos takbo na lang ako. Ganun ako kaduwag. Sasabihin nila, maganda daw dyan sa Iglesia ni Manalo. Anong maganda dyan sa Iglesia ni Manalo? Pagdating nga sa sa ikapo, sa pilitan, pag hindi nagbigay yung mga membro ng Iglesia ni Cristo ng ikapo, naku, ititiwalag. Di ba? Ititiwalag. Pero itong malupit, ito ang mas malupit. Meron silang pamamaraan. Kapag ang mayaman pala sa Iglesia ni Cristo nagkasala, pag maimpluwensya yung membro nila at nagkasala, pagtatakpan ng ministro nila yan. Bakit? Sayang kasi yung tithes and offering. Sayang yung tithes, sayang yung ikapo. Ayan, katulad naman yan, no? Yung kwentong kutsero mo naman, saan mo naman napulot yan, no? Pulot ka lang doon siguro sa, sa bangkita ba, dyan sa mga kanto-kanto ninyo. Mahilig ka kasi makipag-inuman, di ba? No? Kasi may video ka noon na lasing ka, no? Hindi mo na alam sinasabi mo nung lasing ka na. Yan, yung mga sinasabi mo yan ngayon, doon mo yan napulot sa kakainom mo, no? Sa mga barkada mong ang pulutan nila, Iglesia ni Cristo. Kasi meron ganyan. No? Dito sa amin marami. Hindi nila alam na Iglesia ni Cristo ko. Nandun ako sa isang lugar nila, namasyal, nakaupo ako doon. Lasing sila, ang pinag-usapan nila, Iglesia ni Cristo. Ganun, yun ang pulutan nila.
So, napakaraming inventong nasasabi nila doon. Kwento ng isa, ganito, tatawanan. Kwento yung isa naman, dito, ganun, tungkol at sa Iglesia ni Cristo, paninira. Ganun yan, yung napulot mo. Yan. Kaya iwas-iwas ka na sa kakainom, no? Kasi, lalong nadidemonyo yung utak mo. Di ba? Anong ikapo? Pag di nagbigay ni ikapo, anong titiwalag? Yan ang maraming taong nakakaalam niyan yung tungkol sa aming ginagawa handugan or abuloy. No, wag mo na silang bulahin kasi alam nila yan, no? Marami na kaming nakakay ng mga tao, marami nang nakakaalam niya na walang sapilitan sa pag-aabuloy, kusang loob, nandog, heartily giving, no? Yung sabi mo mga tithes, mga ikapo na yan, no? Handog sa amin yan, no? Ganon yan siya. Ano pa? Sabi mo, pag mayaman ng tao, may kaya, hindi itinitiwalag, pinagtatakpan. Dito lang, barkada ko gani, dito. Ano siya, tawag yan? Construction engineer, may mga project. Mayaman yun. Dami niya sasakyan, professional mga anak niya. Nagkasala, tiniwalag nga walang mayaman, walang mahirap dito. Pag lumabag ka sa doktrina, no, ng Iglesia ni Cristo, may kasalanan ka, didisiplinahin ka, ititiwalag ka. Para sa iyong kalaman, no, yung pagtitiwalag sa amin, hindi yon ibig sabihin na ang tao ay hinatulan na namin, hindi yon. Tinitiwalag kasi disiplina, no. Yan ang disiplina sa amin. No, titiwalag man kasala ka, may disiplina. Gusto mong magbalik loob, pagsisihan mo yung kasalanan mo, magbagong buhay ka, magbalik loob ka, tatanggapin ka uli. Kasi gano'n naman nakasulat sa Biblia, di ba? Di ba? Sa iyo kasi, sa experience mo sa iyo, kung anong kinalakihan mo, saan ka lumaki, anong pag-uugali, tinuro sa ng magulang mo, hindi mo alam yung mga ganyan. Wala kang alam. Kasi ako sa tingin ko sa'yo, lumaki kang barumbado, saguliro, no? Mayabang, hambog, butangiro, nandun na lahat. Ninakawan mo nga yung mga, nagtayo ka ng club mo, sa karate kuno, ayun pala, nanakawan mo lang pala yung mga estudyante mo. Ayan, meron akong papakitang, wanted ka na pala, no? Tinakbuhan mo, no? Ito, tingnan mo, Ayan. Ayan, litrato mo. Wanted ka. Ito pang isa. Ayan. Yan yung warrant mo na tinakbuhan mo. Kaya pinaghahanap ka hanggang ngayon. Kaya pala naka-face mask ka palagi. No? Ayaw mong ipakilala na ikaw si Richard Vallejos Palacios. Alias Epifanio Labrador, tago ng tago ang aso dahil may kaso pala, qualified theft. Ano yan? Gano'n, no? Magnanakaw ka pala no? Yabang-yabang mo magsalita dyan, magnanakaw ka pala. Galit ka sa mo sa mga tao magnanakaw doon sa mga video-video mo. Ikaw pala magnanakaw din, no? Napakalakas mo palang magnakaw ayan, ang pogi mo pa dyan, galing, Ano yan yung mo? Master Palacio. Ikaw nga si Palacio. Deny mo pa na hindi ka si Palacio. Richard Palacio, ikaw pala yan. Paano yan, mga kababayan? Bistado na yung idol ninyo. Yan ba yung susuportahan ninyo na tao? Walang kakwenta-kwentang tao. No? Dadalhin niya lang kayo sa impyerno niya, sasama niya kayo doon sa kaharian niyang impyerno. Okay na yan. Kaya po ako nagsasalita na tulad na pinangako ko, uunti-untiin po natin. Uunti-untiin natin na ilalahad dito. Naintindihan ko na rin ngayon kung bakit takot na takot talaga ang ibang mga ministro, ibang mga pastor, ibang mga organisasyon na magsalita tungkol sa Iglesia ni Manalo. Dahil ano naman yung pangako mo? May papangako ka na naman. Unti-untiin yung unti-untiin mong ibubulgar yung kabulukan mo. Ikaw lang ang naglalahad dito ng kahinaan mo, ng kagunggungan mo, ng ikakatalo mo, no?
ng ikakasama mo. Oh, yung ginagawa mong paninira sa amin, wa effect yan. Wala effect. Ikaw lang. No? Mismo, ikaw lang din, bumabalik lang din sa iyo yung kasiraan mo. Okay? So, wala na yan. Sana na yung lalo pa ngayon na alam namin yung pagkatao mo. Kahit ano pang gawin mo dyan sa mga iglesia ni Cristo ngayon na paninira, wala nang maniniwala sa iyo. Kasi wala kang kredibilidad na magsalita ng ganyan, na magbalita or mag-vlog ng ganyan. Kasi fake news nga ikaw. So, ikaw yung sinasabi ni ano yan? Congressman Barbers ba yan? O, ni Pimentel na sabi niya is mga ugok na mga vlogger. O, ano yan? Huhulihin yan, kakasuhan yan. So, isa ka na doon. O, kita mo. Kaya lang, sabi mo, nagtatago ka nga. Talagang hindi ka mahuli. Napapaligiran ka ng mga aso mo dyan. Okay. Okay lang yan. Okay. Yan ang life mo. So, wala tayong magawa. Enjoy ka man sa life mo na ganyan. So, mga guys, hanggang dito na lang muna yung natin kasi yung mga the rest na sinasabi niya, wala na yun, wala nang kabuluhan yan. Dito pa lang sa mga nauna niyang pinagsasabi na pakita na natin na wala talagang kredibilidad tong tao na to. Lalo na yung pagbibintang niya ng mga rape, gano'n, no? Ipapanood ko pala sa inyo yun ngayon. Dito, short video lang. No? Pagkatapos is mag-outro na tayo. Okay? Sa episode na ito, ay tatalakayin natin ang isang kaso di umano ng sexual abuse ng isang naging tagapamahala ng relihiyong Iglesia ni Cristo, si Brother Felix Manalo. Mananagot sa simbang katolika ang paring Pinoy na nakulong sa Amerika dahil sa kasong pamomolestya. Aminado naman ng Vatican na ang sexual abuse ang pinakamalaking problema ngayong kinakaharap ng simbang katolika sa buong mundo. Gayunman, hindi lahat ng kaso ng sexual abuse ay totoo. May mga pagkakataon na ito ay ginagamit para lamang siraan ng pagkatao ng taong inaakusahan nito. Ayon sa statistics, 2 hanggang 10% ng mga kaso ng sexual abuse ay false accusations o fake news lang. Sa episode na ito, ay tatalakayin natin ang isang kaso di umano ng sexual abuse ng isang naging tagapamahala ng relihiyong Iglesia ni Cristo, si Brother Felix Manalo. Balikan natin ang mga pangyayari noong 1939 hanggang 1941 at alamin natin kung totoo nga ba ang paratang na ito sa kanya o baka ito ay fake news lang. Let's get it on. Ayon sa salaysay mismo ni Rosita Trillanes na ginawa niya noong 1952, taong 1939, sina Raimundo Mansilungan, isang dating ministro ng INC, Cirilo Gonzales, dating General Secretary, at Teodoro Briones, dating editor ng Pasuko, ay itiniwalag sa Iglesia ni Cristo dahil sa mga anomalyang ginawa nila. Siya ay kinumbinsi ng tatlo na pirmahan ng isang liham na nagsasaad na siya ay ginahasa ni Brother Felix Manalo. Ipinangako sa kanya ng tatlo na ipapakita lamang liham na ito sa mga miyembro ng Iglesia bilang paghihiganti laban kay Brother Felix Manalo dahil sa pagtitiwalag sa kanila. Pinirmahan ni Rosita ang sulat. Hindi na natin babasahin ng buo ang liham dahil hahaba masyado itong video natin. Ipunto na lamang natin ang mga nakasada doon na si Rosita di umano ay ginahasa ni Brother Felix Manalo at bukod sa kanya ay may 30 babae pa di umano na naging biktima ng sexual abuse. Mababasa na lamang ninyo ang buong liham sa link sa description. Ang liham na ito ay ipinakita ng grupo ni Mansilungan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo upang hikayatin ng mga kapatid na lumaban sa pamamahala ni Brother Felix Manalo. Ngunit sa kasamaang palad nila ay hindi sila nagtagumpay. Hindi sila pinaniwalaan at hindi sila nakakuha ng suporta mula sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo dahil alam ng mga kapatid sa INC ang mga anomalyang ginawa ng mga tiwalag at ang tunay na motibo nila sa paggawa ng liham ay upang maghiganti
kay Brother Felix Manalo. Subalit hindi tumigil dito ang mga natiwalag. Sila ay nakaisip ng desperate move para sila ay makapanira. Ang liham ay ipinapublish nila sa isang local newspaper sa Pampanga na nagngangalang Ingkawan. Hindi na kayang tiisin ni Brother Felix Manalo ang ginitong uri ng paninira sa kanya. Kaya minabuti niyang kasuhan ng libelo si Rosita at ang mga kasama nito. Kalaunan, nagpasya ang lower court ng pabor kay Brother Felix Manalo at sina Rosita, Mansilungan at iba pa nilang mga kasama ay nahatulang guilty sa kasong libel dahil sa hindi nila napatunayan ang kanilang mga paratangsan. Wala silang naipalabas na ebidensya, walang mga witnesses at walang nag-complain na iba pang mga biktima di umano na nakasaad sa sulat. Ang hatol ay naipublish noong January 1941 sa Taliba, isang national newspaper ng panahong iyon. Dumako tayo sa analysis mga kabayan. Totoo po ba na may rape case si Brother Felix Manalo? Ito ay malaking fake news. Wala pong rape case si Brother Felix Manalo. Paninira lamang po ito sa pagkatao ni Brother Felix Manalo ng mga taong naninira ngayon sa Iglesia ni Cristo o INC. Hindi po rape ang kasong pinag-uusapan dito, kundi libel o paninirang puri. At ang nagsampa nito ay si Brother Felix Manalo laban kina Rosita at sa mga kasamahan nito. Sila po ang nakonvict sa korte at hindi si Brother Felix Manalo. So, yan po, napanood na natin kung ano po yung totoong nangyari at kung ano po yung naging kasaysayan ukol sa isyong yan kay kapatid na Felix Manalo. So, sana po naintindihan ninyo at naipakita ko rin yung sa side namin. Kasi kung puro lang side ni Asong Labrador ang inyong mapapakinggan, ay talaga po mapapaniwala po niya kayo. Okay po? Maraming salamat po at shoutout sa lahat ng mga kapatid. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa Nobs Vlog.